Okay, so magandang tanghali. So tanghali na ngayon, alas 12. Nagpas ng kaunti sa alas 12. July 18. So nandito tayo sa ating location 1. Ayan, kung mapansin nyo, ang setup natin. So nandito yung dating ampalaya. So ang ginawa ko, pinurun ko. Hindi ko lang alam kung tutubo pa to, pero may mga sanga siya. Tingnan natin. Well anyway, ito yung kamote natin, na dito nagsimula lahat ng kamote natin ngayon at marami na tayong kamote dito sa lugar natin. Kamote doon, doon, yun mamaya makikita nyo. So dito rin nagsimula ang ating zinnia. Ito yung mga zinnia plants natin, ang dami. Yan. So dito kumukuha lang tayo ng mga cuttings dito, pero nagtatanim na rin tayo mula sa buto. So yun, may bulaklak doon, oh. Yung sa taas. Pero yung iba kinuha ko na. Lalo na yung pink. Paborito ko yung pink na zinnia. Pero hindi ko favorite color. Red ang favorite color ko. Pero ang ganda kasi niya. May mga red dyan. May white. May yellow. Ayan. So ito yung seedlings natin. So magta-transfer pa pala ako. Hindi pa ako nakapag-transfer ng seedlings. Tama ba? Na-transfer ko na ba yung last time. So, sa Tuesday ulit, magka-transfer ulit tayo. So, sa ngayon, nilagyan ko lang dyan, tapos naka-plastic siya. Yung ginagamit din nating plastic sa styro boxes natin, yan din yung nilagay ko dyan. Pero yung mga gamit na yung, siguro may konting butas or kung ano man, ito siya. Yung parang, ang problema lang dyan, hindi pantay. Ayan, kaya yung tubig ng bandan nandito. Well, anyway, yan naman ang temporary setup natin sa mga seedlings natin. So, dito, ito may mga zinnia tayo dito. Ito kasi madaling malanta kasi ito lang yung pot niya, maliit lang. Madaling matuyo kasi masyado na siyang malago. Ayan, malago. Kaya cuttings tayo dyan. Tapos ito pa yung mga kamote natin. Kamote kayo dyan. Kamote. Ayan. So ayan yung mga zinnia din natin. May kamote din tayo dito. Ayan, kamote. Daming kamote. So isa sa problema ko yung sa ampalaya ay yung mga butong nabili ko ayaw nang tumubo, ayaw nang mag-germinate. Kaya baka lang naman, hindi natin ituloy yung ampalaya. Siguro yan lang, yung 4 na pots lang na yan, dyan lang tayo magtatanim. Pero the rest, baka gawin nating spinach and other plants. So ito kailangan diligan ko pala. Nagdilig na ako ito, hindi ko pa nadidiligan itong ating Chinese kangkong. So, ibang Chinese kangkong natin is nandito. Ayan, Chinese kangkong din yan. Tapos ito ay spinach. Ayan. So, kada isang box ng soft drinks na yan, isang square, at least may isang spinach tayong itatanim. So, ganun yung naging setup ko ngayon. And madali kasi siyang ilipat-lipat. May handle. Ayan. Tapos nilagyan lang natin ng harang yung magkabilang gilid ng cardboard para hindi mahulog yung lupa or kung ano man. And based naman sa na-experience ko, hindi naman ganoon kalalim yung ugat ng spinach kung hindi naman siya masyadong tatagal. Kahit tumagal siya ng 3 months, mga ganyan lang yung pinakamakapal na ugat niya. Although yung mga maliliit na ugat niya, mahaba rin talaga na parang lettuce. Pero yung main roots niya, mga ganyan lang. Ayan. So ito ay personal consumption na lang natin ang ampalaya. At itong ating talong, bulaklak lang siya ng bulaklak. So malamang may problema na naman ako. Kung ano man problema naman, hindi ko alam. Pasensya na. Ayan. Tapos ito ang ating okra. Ang maganda sa okra natin ay namunga na. Ayan siya. Ito siya po. Ayan po. Ayan. Yan ang bunga niya. Hindi ko alam kung kailan i-harvest. Pero usually, ang nakikita ko, pag bumuka na siya ng ganyan, tapos naging malalaglag to, yung bulaklak na yan, tapos magiging bunga yung sa ilalim. Parang ganun. Ganun yung nakita akong setup niya. Kasi first time ko mag-alaga ng okra. Pero yan pinaktaba ng okra na yan. Ito yung sumunod na isa. Tapos merong pad doon. So, posible kung yung okra yung mas maging kampante tayo sa pagpapatubo, yan yung papalakihin natin, papadamihin natin. Kaya medyo lanta siya kasi medyo na-late tayo ng dilig kasi may mga ginawa pa tayong activity dito sa ating HOA. Naglinis tayo ng mga drainage yan, tumulong tayo, pero hindi pa tapos, pero marami pang gagawin. So balik tayo sa topic natin na halaman. So ito yung pansit-pansitan natin. Ayan, pinaparami lang naman natin sila. Ito pa yung isa pang talong, hindi ko lang alam kung tutubo ito na maayos, pero tingnan natin.
And ito yung isang ampalaya na nabuhay pa. So, yan yung last of a kind niya. And ito yung mga beans natin. Sabi nila beans is direct sowing. Although sa akin kasi transplanted tong mga beans ko eh. Pero try tayo ng direct sowing next time. Kamote. Kung saan sila napupunta ang kamote. Yan. Yan, umaan ng kamote. Yan, kamote. Ito naman ang ating kamatis. Pero natumba siya kanina eh. Kaya nilagyan natin ng katang. Nilagyan natin ito. Natumba siya kanina na nakita ko dito. Mukhang hindi naman siya masyadong na-damage. Well, anyway, ito. Ano to? Bakit may uka to? Ano mo na pagtripan na naman to ng mga ibon. At meron tayong kamote dito. Maliban sa kamote, meron din tayong malunggay. Malunggay. Patayin lang natin yung ating tubig. Tama na yan. So, may tubig kasi yan. Yan. Dinidiligan niya. So, maliban dyan, ito yung ating tanglad na hindi masyadong tumutubo dito. Hindi masyadong maganda ang lupa. Kaya malamang kamote na naman nilalagay natin dyan susunod. So, ito ay ceiling green at hindi rin siya natutuwa kasi matagal na siyang maliit. And the rest is history. Ayan, so may nandyan. May konting mustasa din tayo sa ilalim niyan, pero konti lang. Ayan, meron tayong trap. Konting trap. Pero kung mapansin nyo, yung sili natin, nangungulubot. Insekto ba yan? Posible, insekto. Anyway. Itong matangkad na to. Sili pala to. Pero mukhang siling pula. Kasi may bunga siya. Nasa yung bunga niya kanina. Ayun o. Ayun siya, bunga. Yun. Siling pula. Di ba pag siling green, pababa yung bunga? Alam ko yun, ayun, mga ceiling green yun. Ito, ceiling pula pala to, mataas. Ewan ko, tingnan natin. Pag lumabas na siya. Pero based sa initial na nakita kong bunga, mukhang ceiling pula. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung mapapatubo natin na maayos dito. Then, the rest is history. So, nga pala, balitaan ko kayo, yung seedlings natin, nakabenta tayo noong nakaraan. Pati yung okra, pinamigay na lang natin kasi haba nyo. Kaya nga sabi, okra direct planting daw eh. Makulit tayo eh. So nakabenta tayo ng talong, panigang, siling pula. Yung bell pepper wala masyado. May bell pepper pala tayo dito kaso ang problema, nasasapawan siya ng okra. Ayan, bell pepper yan. Ayan, bell pepper. May bunga na siya. Ewan ko lang kung nabuo. Tingnan natin sa susunod na mga kabanata. Pero kasi ang problema niya, natatakpan siya ng okra. Ang laki ng okra dito. So far, so good. Hindi pa tayo nakakuha ng maraming lupa, pero may mga lupa tayong inaasikaso. Binibistay natin, kasi yung dating lupa nakuha natin, di ba, medyo clay. So, kinuha ko ulit yun, and binistay natin, tinagal natin yung clay. Kinuha lang natin yung topsoil talaga, tapos tinanggal din natin yung mga malalaking bato. Ganun yung nangyari. Yan, so far so good naman. So tingnan natin kung ano magiging ang kalalabasan. And also regarding sa lettuce natin, yung batch na i-harvest natin is for next week pa kasi naubos na yung this week natin. Mabilis, nagkaroon tayo ng isang malaki ang order. Hindi naman sobrang laki, pero more than 1 box. Isang bagsakan lang kaya naubos ka agad yung stock natin. Although baka bukas mag-release pa rin tayo para kahit papaano may mga display sa ating mga pwesto. And so far so good. So from 60, possible next week, kasi kakatanim ko lang kahapon. Possible next week ay mag 75 na tayo. So 5 boxes. So kailangan na naman natin ulit sipagan. Tapos on top pa na itong ginagawa natin at yung ginagawa pa rin natin sa HOA. Okay, so pakita ko lang sa inyo ang ating composting. Yan, composting lang tayo. Ayan, ang mga kitchen scraps. And yung mga scraps natin galing dito sa ating garden. So ito, hindi na natin to dinagdagan kasi for ano na to. For final composting na to. Final part na siya. So, initially, dito siya sa taas. Ganyan siya kataas. Tapos yan, habang tumatagal yan, nako-compost siya. Yan, ganun siya. Okay? Hindi ko na, kasi baka sa, ano ba? Ano ba ngayon? Sabado. Next Sunday or sa Monday. Kasi kasuhin natin. So maliban dyan, ito na yung final. Ito yung final. Ayan na siya.
composted na siya. So sifted na siya or sinala na natin siya gamit yung ating napaka-ingenious na pansala. Ayan. Kailangan lang siya yan. Ginagamit tayo pang seedlings or kung ano man, pandagdag. Pero mostly yung pang mulching natin is ito. Yan, pwede natin gamitin itong pang mulching. Pero after a week, sinasala ulit natin siya kasi may nagbi-breakdown pa rin dyan. Ito na yung final composting. Ito yung final for our seedlings. So, ang nangyayari kasi, sabihin natin may ano tayo, lupa. May lupa. Tapos, lalagyan natin ng buto. Tapos, sa taas ng buto, nilalagyan ko ng compost. Tama ba yun? Hindi ko rin alam kung tama yun, pero ganun yung ginagawa ko. Ayun lang. So, yan. Dami natin tanim. So, yung tuba, tinrim din na yung tuba, nilagay natin doon at kinompost natin. Yan, that's it. Paulit-ulit lang ang cycle. And hopefully, magamay natin yan. Tapos mahanap natin yung mga tanim na para talaga sa atin at pwedeng mapakinabangan natin personally and also maibenta natin. I don't think talong ay makakapagpatubo talaga ako. So, possible pumunta tayo sa mga leafy like it's either ampalaya, pero medyo mahal ang buto ng ampalaya. Okra, kung medyo magiging gamay natin ang okra at hindi rin naman siya masyadong lapitin ng insekto. Kasi yung talong lapitin ng whiteflies, alam nyo naman hindi tayo nag-spray. Yung kamatis, aaralin pa natin, kaso mura lang naman ng kamatis. So basil, tuloy-tuloy lang naman, marami tayong basil dyan. Ang problema na lang natin kung sino magiging market natin. Talbos ng kamote, posibleng magkaroon tayo ng market dyan kasi kilala naman yan ng nakararami. Tanglad, kilala na rin naman yan. Malunggay lalo. Gusto ko nga paramihin yan. Pero tingnan natin kung ano magagawa natin. And ano pa ba? Yung mga flowers. Yan. Yung isang flowers dun sa kabila na nakatanim sa medyo clay na lupa. Actually, yun na siya na nagpa-flowering na siya. Ang galing, no? Kahit clay yung lupa. Pero tingnan natin kung anong best soil para sa kanya. Okay, dami pa. Pero gusto ko ibalik yung spinach. Kaya may spinach tayo dun sa kabila. Kaya dadamihan pa natin spinach. May spinach pa akong bagong tinanim nung nakaraan. Dyan din sa isang soft drinks container. Ayan. So, yun. Baka ganun namang nangyari sa atin. Kung kaya natin magawa ng 1x1 plot na hollow blocks lang yung palibot. Tapos lalagyan na natin cardboard para hindi mag-leak yung lupa na ilalagay natin doon. Lagyan natin ng compost or kung ano pa. Ayan. Maraming ways tayong susubukan sa soil. Para pagdating ng next year, summer, palagay ko pwede nating subukan doon yung lettuce. Yun lang, and thank you very much and see you next update mga tropa. Bye-bye.